Mga kabayan, breaking news, nababahala ang isa sa mga ICC judge na nagbasura sa interim release ni dating Pangulong Duterte matapos tamaan ng sanctions na ipinataw ng Estados Unidos laban sa ICC, kung saan na-freeze ang mga bank accounts at naputol ang access ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal. Sa isang panayam, inilarawan ni ICC Judge sa Luz del Carmen Ibanez Carranza, presiding judge ng Appeals Chamber, kung paano agad na kinansila ang kanyang credit card, hinarangan ang dollar accounts at na-freeze ang pondo nang walang malinaw na paliwanag. Ayon kay Judge Ibanez, hindi na siya nakagamit ng Uber, Western Union at iba pang basic services dahil sa biglang pag-freeze ng kanyang pondo. To announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like a kind of freeze. And then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. Kinansela rin umano ng US ang visa ng kanyang anak, isang international lawyer. Matatanda ang si Judge Ibanez ang nagbasa at nagpatibay ng desisyong tuluyang pagbasura sa apela ni PRRD para sa interim release. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the appeal decision. This brings us to the end of the summary of the appeals chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. Samantala, dahil sa mga nangyaring di umano ay karma sa mga ICC judges, ikinatuwa naman ito ng ating mga kababayan dahil sa ginawa nilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, taliwas ito sa paniniwala ni Atty. Harry Roque, ang dating legal counsel ni PRRD. Ayon kay Roque, kung na-freeze na ang mga bank accounts ng ilang ICC judges, hindi malayong maapektuhan pati ang pangunahing pangangailangan ng mga nakadetain na sa ilalim ng jurisdiksyon ng korte, kabilang na si PRRD. Ayon kay Roque, malinaw umano na ang sanctions ay hindi lamang usaping politikal, kundi may potensyal na humanitarian consequences, lalo na kung maapektuhan ang kakayahan ng ICC na punduhan ang pang-araw-araw na operasyon nito, kabilang na ang pangangalaga sa mga nakakulong. Bilang solusyon, muling iginiit ni Roque ang kanyang matagal ng paninindigan laban sa international na korte, na ang solusyon daw umano ay buwagin na kasi ang ICC nang makauwi na si Tatay Digong. Electronic. So, sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad, dahil nga sa sanctions ng Amerika, tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash, kasi yung mga kontribusyon ng mga member countries hindi makakapasok dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. At napakahirap talaga ng buhay nila. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy. No? Pero yan po ay isang, kumbaga, pag-asa ni Tatay Digong na dahil nga hindi na po kakayaning mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwiin na siya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pag-usapan po natin, napakita sa Facebook kanina yung judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong, na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang
mabuksan na bank account miski sa Europa. Wala siyang syempre credit card at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets hindi lamang ng ICC kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam niyo sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa. No? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga, lahat ng mga batas ng isang bansa pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo. No? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba. No? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So, paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman sila mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi sa larangan ng banking, importante yung isang American na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ng pondo. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So ang unang-unang nawala sa sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin na ang pondo ng ICC nanggagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na maestrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations o holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC, kaya talagang pinupuruhan si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunterihin nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko, yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna. No? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan. Pero anyway, so unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung freeze niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano, lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika, kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. Let's face it, no? Wala namang kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank account ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch Bank. Yung Dutch Bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyon sa Amerika, kinakailangan sumunod dun sa freeze order.
At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga nung ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Kasi miski European ang bank niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika ngayon no, kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC. Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga, na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila labas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order ng Amerika. Now, alam mo, nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now, imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera, paano gagawin mo?